Mga kapuso, kaugnay pa rin ang nararanasan natin mga pag-ulan at weather condition sa buong Kamaynilaan. Makakausap po natin sa pamamagitan ng linya ng telepono si Ginoong Fernando Cada, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ginoong Cada. Yes, maraming salamat Sir Emil at magandang hapon po sa ating mga kapuso. Tama po kayo dyan, halos may mga... Sir, una po sa lahat, hinihingi po kami ng update mula mismo sa inyo. Ano po ang aasahan natin sa mga susunod na araw ngayong formal na idineklara nyo na po na tag-ulan na? Asahan po natin sa mga susunod na araw mas nakakaranas ng mga malawakang pag-ulan. Although mahihina pa lamang ang malaking bahagi po ng kanluran Luzon. Ibig sabihin, sa western section po ng Luzon in particular, lalo na po dito sa may lalawigan ng Palawan, gayon din po ang malaking bahagi ng Zambales. Halos yan po yung prone talaga sa ating tinatawag na southwest monsoon. Pero sa ngayon, halos yung ating hanging habagat ay not well-defined pa. Ibig sabihin, hindi pa ganun talaga nakaka-apekto dahil halos papunta pa lamang po talaga tayo sa southwest monsoon season ngayon pong month ng July. Expect pa rin po natin talaga may mga pag-ulan ang malaking bahagi po ng Mindanao at ang Central and Eastern Visayas dahil naman po ito sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. At yung pong talagang pagkakaroon ng biglang pag-ulan na dulot ng thunderstorm sa hapon o gabi, halos mararanasan na po natin yan. At katulad po kaninang umaga dito sa Metro Manila, particular sa Quezon City, talagang medyo makakaranas din rin po tayo ng mga pag-ambon o mahinang pag-ulan sa madaling araw po at sa umaga. Sir, yun po yung magiging susunod ko sana katanungan. Nitong nakalipas na mga araw, lalo last week, tuwing hapon nakakaranas, particular dito sa Maynila, ng mga thunderstorm tuwing hapon. Pero kanina, sir, medyo nabigla ho, at umaga nagkaroon ng pag-ulan dahilan para ma-delay po yung ilan sa ating mga kababayan patungo sa mga eskwelahan at opisina. So, ibig sabihin, sir, wala na tayong asahang oras dito. Anytime na ho ang pag-ulan. Tama ho ba? Yes po, tama po kayo dyan. Anytime po talaga magkakaroon na tayo ng mga pag-ulan. Hindi po katulad nitong nakalipas na mga araw na tuwing hapon lamang. Lalong-lalo na po pag nandyan na yung ating southwest monsoon o hanging habagat, typical po talaga na pagkakaroon ng mga pag-ulan, lalo na yung pong halos madaling araw umaga, then mauulit po yan ng halos bago magtanghali at yung pong mga afternoon or evening thunderstorm. Expected na po natin yan sa mga susunod na araw. Sir, may namomonitor ho ba tayong namumong bagyo sa mga oras na ito, sir? Unang-una po yung ating prevailing weather system ay yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At dun po sa Intertropical Convergence Zone, ito po kasi ay halos breeding ground din po ng LPA o Low Pressure Area o namumong sama ng panahon. Sa nakikita po natin, posibleng sa araw po ng Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga, posibleng mayroon pong mamuo ng LPA po doon. At ito po ay kasalukuyan na ngayon cloud cluster na nasa east ng Mindanao at yun po yung ating imo-monitor dahil pag ito po ay tuluyan nag-iisang low pressure area ngayong pong weekend, ito po ay makaka-apekto at ma-enhance nito ang ating hanging habagat lalong-lalo na po sa bahagi ng Visayas at Mindanao at yun na po yung magpapaulan sa nasasabing lugar. Sir, para po sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, maaari po ba nating ipaliwanag ang sitwasyon ngayong sabay ang tag-ulan at ito pong El Nino, sir? Yes po, unang-una po talaga yung pong El Nino ay halos ito ay na-monitor ng International Climate Model at hindi lang ng Pag-asa. Ang epekto po nito, ang impact ang binabantayan po natin. Since ngayon po ay halos official na talaga tayong nag-declare ng onset ng rainy season, maaari po sa mga susunod na buwan, ito po ay yung July, August, September, ito po ang tinatawag nating tropical cyclone season sa ating bansa. Maaring maibsan po ang epekto ng El Nino, subalit pagsapit po ng last quarter ng taon, particular sa buwan ng October, November, December, mas mararamdaman po natin ang epekto ng El Nino. Dahil during that time po, halos kokonti na po ang bagyo at yun po talaga ang magdudulot ng halos pagkakaroon ng mga tinatawag nating tagtuyot or dry spell sa last quarter po ng taon ng 2015. Mga kapuso, si Ginoong Fernando Cada, ang weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat din po.